IFM. Ang selos ay normal para sa isang taong nagmamahal ng totoo. Dito, mapapatunayan kung gaano kahalaga sa'yo ang minamahal mo dahil natatakot kang maagaw siya ng iba. Pero mayora lahat ng bagay kapag sumusobra. Alam naman nating nakakasama. Kaya madalas, selos ang nagiging dahilan kung bakit nagtatapos ang isang kwento ng pag-ibig. Mga idol at mayora, ako si Rebecca, 28 years old, tiga-Angon, Rizal. Ako yung tipo ng tao mapagmahal at grabe, sobra-sobra. Lahat kaya kong ibigay sa taong yun, pagmamahal, atensyon, pag-aalaga, at maski mga material na bagay. Basta kaya ko ibibigay ko at naniniwala kasi ako na sa pag-ibig, kailangan mong ibigay ang lahat ng meron ka para sa bandang huli, wala kang pagsisisihan. Sa bandang huli, hindi mo tatanungin ang sarili mo kung saan ka nagkulang dahil alam mong wala kang ibang ginawa kundi ibigay ang buong ikaw sa taong yun. Mayora, halos 2 taon na rin akong single nang dumating sa buhay ko si Stephen. Nagkakilala kami dahil sa isang kaibigan. Naging malapit kami sa isa't isa hanggang sa nauwi ang pagkakaibigan namin yon sa isang matamis na ligawan. Ay, magandang suotin dito. Uy, Nadia, ano sa tingin mo? Eto, tinong madali. Maganda kaya tong pink na dress? Para sa date? Hindi eh. Mukha kang nene dyan. Aray, ano ba? Ganon. Sige na nga, hanap ako bago. Ay, ito. Itong maroon. Hindi naman to masyadong revealing eh. Ano? What do you think? Ayan! Pwede na yan. Sige. Bagay na bagay sa'yo, lalo na yung kulay. Alam mo, mas lalo kang pumuputing tingnan. Ay, oo nga, no. Sige, ito na lang para magliwanag talaga ako ngayong gabi. Wait, maglugay ako hindi? Maglugay ka na lang para mas makita yung ganda ng buhok mo. Tsaka para hindi masyadong kita lahat. Sige. Maglulugay na lang ako. Alam mo, worth it din pala yung ilang araw kong pagtitiis na kumain ng marami at wag magpa-araw, no? Siguradong kasya na tong dress na to sa akin. Oo nga eh. Tsaka, alam mo, in fairness, pumuti ka talaga. Alam mo kung bakit. Gumagamit kasi ako ng white rose papaya with vitamin B3. Papaya puti, papaya fast. Kaya naman pala eh. Uy, pero anong meron sa date niyo ngayon ni Stephen? At sobrang posturang-postura ka ha? Secret. Ang arte. Dali na, sabihin mo na. Secret nga eh. Baka hindi matuloy pag sinabi ko. Mamaya na, pag uwi ko na. Pero ngayon, tulungan mo muna akong mag-makeup. Ano ba? Kaya mo na yan. Ayoko. Gusto ko nga ikaw nga mag-makeup sa akin ngayong gabi. Gusto ko yung yung light lang. Yun bang natural look, ganun. Sige na nga. Sige na, mupo ka na dyan. Bilis. Thank you. Sana nag-enjoy ka ngayong gabi. Oo naman, sobra. Ang sarap kaya ng mga kinain natin. Sobrang nabusog nga ako eh. Mabuti naman kung ganun. Oo siya. Pumasok ka na dahil medyo ginabi na rin tayo ng uwi. Oo nga eh. Pero ayos lang naman yun kasi linggo naman bukas eh. Stephen, thank you nga pala sa pa-advance birthday celebration mo sa akin ha. Wala yun. Ano ka ba? Nahihiya nga ako sa'yo kasi ito lang yung kaya kong ibigay sa'yo. Uy, oo naman. Anong yun lang? Ang mahal kaya ng pinagdalhan mo sa akin. Kung magsinungaling dyan, nasilip ko yung bill kanina. Siyempre, mas gusto kong higitan pa yun para naman sagutin mo na ako. Yun pala yun O sige, huwag kang mag-alala. Pag-iisipan ko ng mabuti lahat ngayong gabi. Tapos bukas, malalaman mo na yung sagot ko. Talaga? Seryoso ka ba dyan? Basta, gusto ko lang na matapos ng magandang gabing to. Okay? Salamat, Stephen Salamat kasi parati kang nandyan. Tapos sobrang mahal mo ko. Si Stephen na siguro ang pinakamapagmahal, ma-effort at maginoo na naging manliligaw ko. Ilang buwan na niya ako nililigawan at ni isang beses, hindi niya ako binigyan ng pressure na sagutin ko na siya.
Parati niyang sinasabi na gusto niyang mag-enjoy lang daw kaming dalawa. At kung ano man daw ang magiging desisyon ko, rerespetuhin daw niya yon ng buo. At pagkalipas ng ilang araw, binigay ko na rin ang matamis kong oo para kay Stephen. Kita ko sa mga mata niya ang saya at pagmamahal niya para sa akin. At sa pagdaan ng ilang buwan ng aming relasyon, naramdaman ko ang totoong pag-ibig. Mayora, maalaga, mapagmahal, at malambing na boyfriend si Stephen. Boyfriend material ika nga nila. Kaya naman hinayaan ko na rin ang sarili kong mahulog ng tuluyan sa kanya. Kumbaga, wala na akong binigay na reservation dahil alam kong nasa matinong lalaki na ako ngayon. Pero syempre, normal lang sa isang relasyon ang mga tampuhan at pag-aaway. Nang mistulang roller coaster ang naging pagsasama namin ni Stephen. Mali. Ako lang pala ang naging mala roller coaster sa relasyon naming dalawa. Madalas akong tinutoyo, Mayora. At ito namang boyfriend ko ang parating nanunuyo sa amin kahit siya naman tong walang ginagawang mali. Dumating ka pa. Sorry love Marami pa kasi yung tinapos na trabaho kaya ngayon lang kita nasundo. Bakit ka pa ba kasi tanggap ng trabaho kahit day off mo? Day off nga, di ba? Kulang kasi kami sa tao. Wala silang ibang matawagan na may alam ng problema kaya ako na lang yung pinatawag. Ang usapan kasi natin sa labas tayo magdi-dinner. O anong oras na? Pasado 8:00 na o pasara na yung mga restaurant. Tas eto, nalipasan na ako ng gutom. Sorry na. Siyempre, hindi ko naman kontrolado yung oras ko Babawi na lang ako next time Ay naku, ayoko sa'yo. Next time mo na lang yung mukha mo. Love naman nagsusorry na nga ako. Pwede pa naman tayo kumain sa labas. May mga bukas pang restaurant dyan. May nakita ko kanina hanggang 2 AM pa raw sila. Masarap daw dun. Ay naku, hindi ako nagugutom. Kaya kung gusto mo, ikaw na kumain mag-isa. Love. Sige na. Huwag ka na magalit. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Hindi ako natutuwa sa'yo kaya lumayo-layo ka sa akin, baka hindi ako mapagtimpi. Tapos alam mo, hindi ka man lang tumawag. O kahit man lang nag-chat na malilate ka pala. Muntik nang mamuti yung mga mata ko dito, kakaintay sa'yo. Pagkatapos ko kasi ng trabaho, tumakbo na ako agad papunta sa sasakyan. Tapos, marurot ako. Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na abisuhan ka. Kahit na. Sana inisip mo man lang ako. Alam mo, ang hirap sa'yo kapag nakatuto ka na sa trabaho, nakakalimutan mo yung ibang bagay kasama ako Nagtatrabaho naman ako na mabuti para sa kinabukasan nating dalawa. Ay naku, tigilan mo ako sa mga ganyang linyahan mo Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Hindi ko pinangarap na pumasok sa isang relasyon kung saan mas mahal ng boyfriend ko yung trabaho niya kaysa sa akin. Hindi naman sa ganun. Kita mo nga, sumipot pa rin ako. Sumipot pa rin ako sa usapan natin kahit 2 oras na akong late. Kung yung iba yun, hindi na lang nila tinutuloy. Pero ako, kahit hapit na sa oras, pipilitin ko. At isa pa... Ano? Ano na naman? Nagpa-reserve na ako dun sa nadaanan kong restaurant para pagkasundo ko sa'yo, makakaupo agad tayo. Medyo maraming tao kasi. Nagpa-reserve ka kahit hindi ka sigurado na sasama ako? Oo, tsaka... Ito, mamaya ko pa sana to ibibigay sa'yo kaso mukhang ngayon ko dapat mas ibigay sa'yo. Flowers for you. Alam mo naman talaga, madadamo ako sa mga bulaklak na yan Alam kong mahilig ka naman sa mga bulaklak lalo na kapag pink. Binili ko yan bilang alay sa nagpabaga mong galing. Ewan ko sa'yo. Uy, napatawa kita. Ibig bang sabihin yan, okay na tayo? Magpasalamat ka dahil may dala kang alay dahil kung wala, palalabasin mo na naman ang pagiging dragon ko. Kilalang kilala ko na kasi yung girlfriend ko kaya ganito na agad yung ginawa ko. Sorry hindi na mauulit. Sige na nga, pati na tayo. O basta, siguraduhin mo lang na masarap yung kakainan natin. Oo naman. Pinagtanong ko na yun kay Fred na mahilig sumubok sa iba't ibang resto. Masarap daw talaga dun. O ano, tara na. Sige, may bihis lang ako 15 minutes. Okay. Nakahanda na rin naman yung susutin ko Tsaka mabilis lang mag-makeup. Sus, di mo na yun kailangan. Para sa akin, ikaw ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Sorry Iska Morena, kabisado ko na si Stephen kung paano ako amuhin kapag sobrang nagiinit na talaga ako.
Alam niyang kiliti ko, kaya hindi rin gano'n nagtatagal ang inis ko sa kanya. Kumbaga, galit ako sa kanya ngayon, then after a few minutes, okay na ulit kami. At kahit madalas akong nag-iinarte o mag-command, ni isang beses, hindi ko siya naringgan na nagrereklamo. Kaya lang, aminado ako noon pa lang, selosa na talaga ako, Mayora. Ayokong may ibang babaeng kasama si Stephen dahil parating nasa isip ko na may balak silang agawin ito sa akin. Kaya naman kapag nalalaman ko na may kasama siyang ibang babae, automatic, Mayora, nagiging dragon na ako. Ay naku, manda ka talaga sa akin, Stephen. Sinasabi ko talaga sa'yo, maghahalo talaga yung balat sa tinalupan. Makita lang kitang kasama mo yung babae mo, manghihiram talaga kayo ng gilagid sa aso. Ano, nasan sila? Ha? Nasan sila? Sino? Ano ba? Nasan nga sila? Nasa loob. Pero wala naman silang ginagawang masama. Sinabi ko lang na may kasama siyang iba. Wala naman akong ibig sabihin doon. Besh, grabe ka naman mag-react eh. Alam mo, halika. Magkape na lang tayo para naman, alam mo yun, mahimasmasan ka. Hindi, ayoko. Dito ka lang ha. Papasok ako sa loob. Rebecca, huwag na. Alam mo, pwedeng mag-relax ka, Hindi, okay? ayoko. No. Tumabi ka dyan. Kakausapin ko silang dalawa. Teka, alam kong hindi yun yung gagawin mo. At isa pa, para namang hindi mo kilala si Stephen, di ba? Iyon pa, mambababae. Sus, mahal na mahal ka naman nun. Anong hindi man bababae? Tingnan mo nga. Ayan o, nagtatawanan sila. Naglalandian. Ito naman, tawanan lang, landian agad. Hindi ba pwedeng masaya lang sila? Oo, masaya nga sila. Masayang naglalandian. Tumabi ka na. Rebecca! Hay, mga hayop kayo! May gana ba kayo magtawanan ngayon? Tingnan ko lang kung makatawa pa kayo ngayon. Rebecca! Girl, kumalma ka. Rebecca, sandali! Ano ba? Hay, babaeng malandi! Rebecca, anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa ko dito? Ano pa ba? Ay di hinuhuli kayong dalawa, mga manluloko kayo! Rebecca, siya ba yung girlfriend mo, Stephen? Oo, ako nga. Ikaw, sino ka ba? Anong pangalan mo para ipakulam na lang kitang malandi ka, ha? Ha? Sasabihin mo ba yung pangalan mo? Sasabuyan kita ng tubig! Sunshine? Sunshine? Aba, ayos ha? Pero alam mo, hindi bagay sa'yo yung pangalan mo dahil dumidilim na yung paningin ko sa'yo! I'm sorry, pero maling iniisip mo, hindi kami... Tigilan mo nga ako sa mga ganyang linya dahil hindi ako naniniwala. Rebecca, tama na nga yan. Pinagtitihinan na nga tayo ng mga tao dito. Oh. Nakakahiya. Ano? Ako pa yung nakakahiya? Sino ba yung manloloko sa ating dalawa? Ha? Hoy, babae! Tigil-tigilan mo yung paglalandi sa boyfriend ko kung ayaw mong maging miserable ang buhay mo. Sinabi ko ng tama na. Dito ka na. Halika na dito. Ano ba? Uuwi na kita. Hindi! Bitiwan mo nga Halika ako! na! Hindi pa ako tapos sa babae to! Halika dito! Anong kalokohan yun, Rebecca? Nakakahiya. Bakit? Hindi ako ang dapat mahiya dito dahil ikaw ang nanloko. Manloloko ka! Sigurado ka ba talagang nanloko ako? Hindi ko yun babae. Hindi! Bakit kayo nagtatawanan? Bakit kayo naglalandian? Hindi nga kami naglalandian. Kliyente ko si Ma'am Sunshine. VIP client. Pasalamat ka na lang na mabait yung tao at hindi ka pinatulan. Wala akong babae. Ikaw lang yung mahal ko. Ikaw lang. Maliwanag na ba yun? Pwede bang ayusin mo nga yung ugali mo? Huwag mong idaan lahat sa galit. Matuto kang magtimpi at magtanong. Alam mo sa totoo lang, napapagod na ako sa'yo. Nakakapagod ka na. Stephen, wag mo naman akong iwan. Kilala mo naman ako, di ba? Madali lang ako magalit tsaka magselos. Bakit hindi mo magawang baguhin yung ugali mo para sa relasyon natin, ha? Lahat binibigay ko sa'yo eh. Samantalang ikaw, hindi mo maibigay sa akin yung pagtitiwala mo. Alam mo, walang iba pero ikaw yung gumagawa ng ibang paraan para makahanap ako ng iba. Huwag mo akong hintayin na totohanin ko yung mga hinala mo sa akin. Mga idol, alam ko naman na may pagka-OA talaga ako. Sobrang selosa at mapanghinala. At alam ko rin naman na kailangan kong i-adjust yun kung talagang mahal ko si Stephen. Pero, aminado rin naman ako na parang hindi ko kayang gawin yun. Na para bang
parte na talaga to ng aking pagkatao. Kaya nga Mayora, nung una pa lang, parati kong sinasabi na sana yung taong makakarelasyon ko ay kayang tanggapin ang buong ako. Mayora Iska Morena, pagkatapos ng pag-aaway namin yon ni Stephen, umasa ko na susuyuin niya ako. Ganoon naman kasi ang parating nangyayari. Kahit ako ang may kasalanan, siya ang parating sumusuyo sa akin. Pero lumipas na ang ilang araw, walang Stephen ang nagpakita sa akin. Walang Stephen na tumawag o nagchat man lang. Walang Stephen na pumunta sa bahay na may dalang bulaklak at humihingi ng tawad. Wala. Sa isang iglap, biglang tumihimik ang aking mundo. At yung totoo, natatakot ako sa katahimikan na yun. Dahil baka ang ibig sabihin lang noon, tuluyan na akong sinukuan ni Stephen. Ano nang nangyari sa inyong dalawa ni Stephen? Okay na ba kayo? Hindi ko alam eh. Paano hindi mo alam? Kasi hindi niya ako kinakausap. Ilang araw na siya hindi tumatawag. Nag-chat naman ako pero hindi naman niya sinasagot. O tapos, Anong tapos? huwag mong sabihin hanggang dun lang yung kaya mong gawin. Bakit? Nag-effort naman ako ah. Tinatawagan ko siya, chinachat ko. Panay nga yung hingi ko ng sorry eh. Pero siya naman tong ayaw akong pansinin. Ano gagawin ko? Besh, yun lang yung ginawa mo. Muntik na nga mawala ng trabaho yung boyfriend mo nang dahil sa'yo. Tapos wala ka malang gagawin na effort. Uy, bakit ako yung sinisermonan mo? Nang dahil sa'yo kaya kami nag-away. Ano? Bakit naging kasalanan ko? Sinabi ko lang sa'yo na may kasamang iba si Stephen doon. Aba, ikaw nga tong parang ewan na biglang nag-react ng sobra. Pinipigilan kita pero, ayun, sumigi ka pa rin. Sige na. Fine. Kasalanan ko na. Ako na may mali. Alam mo kung ano yung problema mo? Hindi mo kayang kontrolin yung emosyon mo. Kapag nagalit ka, sobra-sobra sa galit. Bakit di mo subukang pigilan at nang hindi ka napapahamak? Ano bang magagawa ko? Ganito ako eh. Madali akong magalit. Okay, sige, aminin ko na may pagka-nagger ako. O, selosa ako. Sige na. O hanggang doon ka na lang. Hindi mo babaguhin yung sarili mo para kay Stephen. Alam mo, pasalamat ka nga, hindi ka hiwalayan ng tao dahil kung iba yan, naku panigurado, umiiyak ka na ngayon. Uy, ano bang pwede kong gawin? Besh, una sa lahat, magbigay ka naman ng effort dyan sa paghingi mo ng sorry. Pangalawa, baka naman pwedeng baguhin mo yung pag-uugali mo. Ano ba kasing klaseng effort? Kahit ano, basta yung sweet. Hindi lang naman kasi tayong mga babae yung sinusuyo. Mga lalaki rin, lalo na kung wala naman talaga silang kasalanan. Sige na nga, bahala na. Alam mo sa bait ni Stephen, sigurado ako madaling makukuha yun ng iba kung hindi ka kikilos na maayos yung relasyon yung dalawa. Sige ka, ikaw din yung iiyak sa huli. Mayora Iska Morena, naging ma-pride ako nung una dahil hindi naman ako sanay na ako yung nanunuyo. Na ako ang humihingi ng tawad kahit kasalanan ko naman talaga. Kaya ilang araw ko rin pinag-isipan kung ako nga ba ang unang susuko sa amin ni Stephen. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin na sa pagkakataong ito, ako talaga ang may kasalanan. Ako ang nanakit kay Stephen. Ako may problema. Kaya naman naisip ko na siguro oras na nga para ibaba ko ang pride ko at humingi ng tawad kung ayoko siyang mawala ng tuluyan sa akin. Besh, kinakabahan ako eh. Paano kung di niya ako patawarin? Suyuin mo ulit. Ulit? Hindi kaya parang mukha na akong tanga nun? Besh, papaalala ko lang sa'yo ha. Kasalanan mo naman kung bakit nandyan ka sa sitwasyon na yan. Hindi ka marunong pumalma at parati kang tamang hinala. Malay ko ba naman kasi? Ang sabihin mo, wala ka lang talaga tiwala dyan sa boyfriend mo. Kaya ganun ka agad yung reaction mo. Kaya kung mahal mo nga si Stephen, magtiis ka. Pagtsagaan mo yan, no? Oo na. Sige na. Nandito na ako sa tapat ng apartment niya. Oh, sige na. Galingan mo yung paghingi mo ng tawad. Good luck, Bess. Bye! Bye. Kasi naman kasalanan mo talaga to, Rebecca. Kaya ikaw dapat humingi ng tawad eh. Sana nandito siya.
Parang wala ah. Rebecca, Hello? anong ginagawa mo dito? Nandito ako para mag-sorry. Marami pa akong ginagawa eh. Next time na lang ha. Bye. Ay, teka, sandali lang. Mag-usap naman tayo. Ilang araw mo na kasi ako hindi pinapansin eh. Nagpaka-busy lang ako sa trabaho. Pasensya ka na. Okay. Galit ka pa ba? Hindi ko alam. Bakit galit ka pa rin? Hindi ka naman natanggal sa trabaho, di ba? Sa tingin mo doon ako nagalit? Baka mawalan ako ng trabaho? Hindi. Ikaw ang problema ko dahil wala ka kasing tiwala. Ilang beses ko ba kasing dapat paulit-ulit sabihin sa'yo na hindi ko nga sinasadya? Tsaka nag-sorry naman ako ah. Ilang beses na. Ikaw na nga itong humihingi ng tawad. Ikaw pa yung galit. Ibang klase ka talaga eh, no? Ano ba gusto mong gawin ko? Lumuhod ako? Gusto mo magmakaawa pa ako sa'yo? Hindi ko nga sinasadya, di ba? Hindi ba pwedeng kalimutan na lang natin yun? Yan. Yan yung problema sa'yo eh. May kasalanan ka na nga, ikaw pa yung maangas. Sana naman matuto kang mag-effort na humingi ng sorry, hindi yung puro ako. Pwede kung ayaw mong magpatawad, edi wag. Hindi ko na problema yan. O di bahala ka dyan. Hawi na nga. Mayora Iska Morena, sa huli, nanaig pa rin ang aking pride. Nainis ako dahil kahit kailan, hindi ko naman ginawa ito sa kanya. Kapag humihingi siya ng tawad sa akin, suyo lang ng onte, bumibigay na ako. Pero bakit kailangan niya akong pahirapan ng ganun? O sadyang, nasaktan ko lang talaga siya ng lubusan? Stephen, anong ginagawa mo dito? Gusto kong mag-usap tayo. Yung last time na nag-usap tayo, wala naman nangyari. Mainit kasi yung ulo ko nun tapos syempre, pagod pa. Kaya pati ako, nag-iinit na rin yung ulo ko nun. Okay, fine. O anong pag-uusapan natin? Mag-ayos na tayong dalawa, hindi na ako makapag-concentrate sa trabaho ko eh. So, kaya ka ba nakikipag-ayos sa akin dahil ayaw mong mawalan ka ng trabaho? Ganon? Please naman Rebecca, may pag-cooperate ka naman sa akin. Huwag mo akong tarayan dahil magalit ka man o hindi. Ikaw pa rin yung may kasalanan dito. Nagsorry naman na ako sa'yo ah. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Eh, hindi ko naman sinasadya yung nangyari. Alam ko. Pero love, sana naman next time magtanong ka naman muna bago ka mag-react. Kasi sobrang nakakaiya talaga eh. Pasalamat na lang talaga ako at naka-close ko pa rin yung deal namin. Sinadya kasi. Tinawagan niya ako tapos sinabi niya may kasama ka raw na ibang babae. O edi syempre automatic yun sa utak ko na nambababae ka. Yun ba talagang tingin mo sa akin? Maghahanap ng iba? Ewan ko, di ko alam. Ganyan naman kasi kayo mga lalaki. Kapag nagsawa na kayo sa isa, maghahanap ng iba tapos hindi bibitawan yung isa. Parang kapag may umiwan sa inyo, may reserba kayo, ganun. Naiintindihan kita pero hindi naman akong ganung lalaki. For almost 4 years, nakita mo ba akong naghanap ng ibang babae? May kalandian na iba? Di ba wala naman? Kaya hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit ka ganyan magselos eh. Wala naman talagang dapat ikaselos. O inaamin ko nagselos talaga ako. Eh syempre, natakot lang naman kasi ako eh. Naparanoid ako na baka habang nagseseryoso na ako sa'yo, binibigay ko na yung lahat. Tapos ikaw busy ka naman sa iba. Rebecca, ito yung palagi mong tatandaan. Mahal kita. Mahal na mahal kita. At walang bagay o tao makakapagbago dun. Ang hiling ko lang naman sa'yo yung konting tiwala. Hindi ko naman kasi sasayangin yun eh. Sige na. Sorry na kasi nga. Kasalanan ko na. Aminado na nga ako eh. Saka ginagawa ko naman lahat para lang makontrol yung emosyon ko eh. Kilala mo naman ako. Mabilis ako mag-alit. Mag-init yung ulo. Kaya nga hindi ko pa rin maintindihan kung bakit pinagtsatsagaan mo ko eh. Hindi yung magiging dahilan para iwan kita eh. Kahit ano pang ugali mo, tatanggapin ko. Pero sana lang, matuto ka naman mag-adjust para sa relasyon natin. Sorry. Shh, tama na ha. Huwag ka nang umiyak. Sorry din ha. Okay na tayo, okay? Wala nang away. Kapag may hindi alam, magtatanong muna bago mag-react para walang magulo. Okay. Mahal na mahal kita. Walang ibang nagmamay-ari nitong puso ko. Sa isang relasyon, kailangan talaga ang give and take. Hindi pwedeng ikaw ang parating sinusuyo. Lalo na't alam mong ikaw ang may kasalanan.
Aminin natin na ganoon kasi tayong mga babae. Ang gusto natin, tayo ang susuyuin. Para na nga siyang naging trend sa panahon ngayon. Pero sa realidad pala, dapat kung sino ang may kasalanan, siya ang humingi ng tawad. Dapat pareho kayong nag-a-adjust para sa isa't isa. Dahil ang totoong nagmamahalan, kapwa ginagawa ang lahat, manatili lang na masaya at payapa ang inyong relasyon. Mayora Iska Morena, masayang nagkasama pa rin kami ni Stephen. Binago ko na ang ugali ko. Binawasan ko na rin pagiging silosa at pagiging OA ko. Kapag alam ko na ako ang may kasalanan, ako na ang nanunuyo kay Stephen. Gusto ko kasing iparamdam sa kanya na hindi lang siya ang nasa relasyon namin, kundi kaming dalawa. Kaya naman kahit papano, nagkaroon ng pagbabago ang pagmamahalan naming dalawa ni Stephen. Mayora Iska Morena at mga idol, hanggang dito na lang ang aking sulat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ang babaeng hindi na OA, Rebecca.